Ako po si Hazelyn J. Viray. Ako po ay taga Barangay Santa Lucia, Nagcarlan, Laguna. Ako po ay isang public school teacher. Noong nakaraang taon po, kami po ay nakaranas ng isang napakabigat na pagsubok na kung saan po ang aking asawa ay na-detect po na siya ay may liver cirrhosis, na kung saan siya po ay tinaningan ng doktor na ang life expectancy daw po ng aking asawa ay 1 to 5 years. Makalipas po noon, araw ng Sabado po, kami po ay nagsimba. Bumisita po dito sa Kamay ni Jesus, kung saan amin pong nakilala ang mahal na Birhen ng Remedios. Sa pagkakataon pong iyon, sa mga nakalipas na araw, kami po ay palaging bumabalik sa doktor, kung saan ang asawa ko po ay kailangang tanggalan ng tubig sa tiyan, yung tinatawag po nilang ascites na nanggagaling daw po sa kanyang liver. Ginagawa po ang prosesong ito 1 beses 1 linggo. Subalit, makalipas po ang pagbisita namin sa mahal ng Birhen ng Remedios, hindi na po nangyari na nagkaroon ng pagtutubig ang tiyan ng aking asawa. Bumalik po kami sa doktor makalipas ang 1 buwan. Dala po muli ang resulta ng mga laboratory test na ni-request ng kanyang doktor. Pagbalik po namin doon, ang doktor po ay hindi makapaniwala, hindi rin po niya maipaliwanag kung ano ang dahilan at kung paano daw po nangyari. Napaglabas po ng resulta ay ang ganda po ng resulta ng aking asawa at yung sinasabi po niya na ang life expectancy daw po ng aking asawa na 1 to 5 years at ang makapagliligtas na lang daw po sa aking asawa ay ang liver transplant na bago po ang lahat ng ito. At nagsimula po doon na kami po every Saturday po ay nagsisimba, bumibisita at patuloy po na nananampalataya sa mahal na Birhen ng Remedios. Mula po nang kami po ay nagkakilala ng aking asawa, kami po talaga ay deboto na po ng Kamay ni Jesus. Pero noong mga pagkakataon pong iyon, hindi pa po namin lubusang nakikilala ang mahal na Birhen ng Remedios. At dahil nga po doon sa amin pong naramdaman at naranasan sa tulong po ng Panginoon at ng mahal na Birhen ng Remedios, nawala po ang lahat ng bigat, ng takot, ng pag-aalala, kung saan naroon po ang kapayapaan ng aming puso at isip. Kaya po kami ay lingguhang bumabalik at patuloy na nananampalataya at nagsisimba sa mahal na Birhen ng Remedios. Siguro po yun pong aming faith. And then despite of the struggles na sobrang bigat po talaga, na kung saan parang pakiramdam po namin ay sabi nga po pinagbagsakan ng langit at lupa, pero sa tulong po ng Panginoon at ng mahal na Birhen ng Remedios, naging magaan po ang lahat po ng takot at pag-aalala ay nawala, na parang napalitan po ng kapayapaan, na naramdaman po namin na wala kaming dapat ikatakot dahil kasama po namin sila. Bukod po sa lubusang paggaling ng aking asawa, siguro po inilalapit namin at inihiling din na kami po ay pagkalooban ng anak po. Okay po. From the start po, I know my purpose. What is my purpose as a person? Ginagamit ko po siya, ibinabahagi ko po ang aming kwento, ang aming naging karanasan, lalo tigit po sa mga tao bilang isang guro po sa aking mga mag-aaral, na sa kabila po ng pagsubok na ating kinakaharap, ito po ay maralampasan po natin, makakaraos din po ang lahat, basta po tayo ay patuloy na maniwala at lumapit sa Panginoon, at sabi ko nga po, sa tulong po ng mahal na Birhen ng Remedios. Sa pangyayari po sa aming buhay, napatunayan ko po na walang kahit anumang bagay na mahirap, walang kahit anumang bagay na imposible sa Panginoon. Ganun din po sa mahal na Birhen ng Remedios. Kailangan lang po nating lumapit, manalig, manampalataya at magtiwala po na diringgin nila ang ating mga panalangin.